I'm not convinced. Pero ikay professional lang, humble ka pa, papagamit ka sa Diyos, kulang na lang isambahin kita. Amen? Amen? Kaya ba nakikinig sa salita ng Diyos? Sa nag-aaral sa hindi, masaya ba kayo ngayon? Ngayon kung nag-aaral ka, sabi mo nag-aaral ka, pero balasubas ka sa Diyos, wala akong pakialam sa pinag-aralan mo. Walang dating sa akin yan. Amen? Amen? Aalam ka pa sa Diyos? Amen? Yeah, tahimik na. Okay, nagpapahinit lang, banas na eh. Ang sabi diyan, understanding the gospel enlightenment is not equivalent to regeneration. May talata pa siyang sinabi, hindi ko nababasahin. Paliwanag na lang. Pag ikaw ay pinanganak na muli, inihambing na sa pusong laman ng iyong puso. Ayat may ang kakang miding, kapatid ng tatay, mananahi yun. Yun ay lagi nagsusuklay. Ang kapal ng buhok niyo, kinki. Pero yung palang kinalulugon din. Ano? Yang si Jade, anong pangalan ito? Si Jacque. May tuwa doon sa buhok na yan. Yan ay palanguin mo swimming pool. Kung ano yung lubog ng buhok niya, pag ahon yun pa rin. Hindi mo lang dumapa, hindi mo lang siya pa rin parang balahibo ng kambing eh. Oh, lumangoy siya, umahon siya, tangka niya. Isama niyo siya sa outing. Siya nga tinitingnan eh. Tama, pag ako ang lumangoy, dapa lahat. Dapa na nga ilong, dapa pa ang buhok. At saka yung mga esponghado lang, at saka yung talagang tek ang buhok. Pag lumubog, nagiging pugita. Kawang ang mga kawang. Kaya meron na bautismuhan sa Good Shepherd. Yung pala hindi matanggap ang katotohanan siya kalbo na, ay pinahaba lang ang buhok. Tapos binalumbong pagayaan. Tapos nilagyan ng kaunting bangs. Hindi mo talaga mapapaghalata siyang kalbo na. Ay kaso lang ng bautismuhan. Inilibing. Ala, kumalat yung buhok. Para talagang pugita eh. Naiwan yung ulo ng pugita. Tapos yung ibang buhok ay kalat na ganyan. Hindi ko nasasabihin ang pangalan kung nadulas na kanina isa-isa eh. Kasi marami na akong karanasan. Matagal na akong Krisyano. Marami na akong naobserbahan katatawa at nakakalungkot. Ngayon, ito si Jake, kung anong lubog, papagpagin mo lang, talagang tasikan din naman. Pero hindi rin nadapa. Matigas eh. Hindi man kanyang ugali matigas. Matigas yung kanyang buhok. Di ka? Alam mo, pag ikaw hindi ligtas, hindi ka talaga kayang baguhin ang salita ng Diyos. Amen? Yung anak ni Pastor Hernandez, muntik na mabulag yan. Kasi nauso yung pellet gun. Hindi nga ibinaril sa pader, di balik sa kanya. Muntik pang mabulag yun. Bakit? Pero kung ibinaril mo sa puno ng saging, hindi babalik yun. Bakit? Malambot. Pagbato, matigas. Tama? Babalik talaga yun. Alam mo kung bakit ang salita ng Diyos talbog sa iyo? O, delikado ka. Pag ang salita ng Diyos ay talbog, walang nangyayari sa iyong buhay, delikado ka. Dahil ang salita ng Diyos, tumutuhog yan, hindi yan tumatalbog. Kung wala itong nagagawa sa iyong buhay, baka kasama ka doon sa uurong na hindi na makakabalik. Bakit? Apostasy yan. Are you with me? Kaya nga unang binabago ng Diyos, hindi panglabas, pangloob muna. Madali na ang pagbabagong panglabas kung bago na ang panloob. Are you with me? Nakalasap. Tasted of the heavenly gift. Tama, sa Hebrew chapter 2 verse 9. Yan ha, chapter 2 verse 9. Babasahin ko kayo. Bibigyan ko kayo ng pagbabase dito. Kung di nakikita natin, ang ginawang mababa ng konti kaysa mga anghel, sa mga katulad si Jesus, na dahil sa pagbabata ng kamatayan, ay pinatungan ng kalwalatian at karangalan upang magitan ng biyaya ng Diyos. Ay lasapin niya ang kamatayan. Lasapin niya. Ano ba sa English yun? Parang hindi. Ano kaya sa English yun? Lasapin niya. Ano nga sa English ito yan? Si Jesus ba ay nanatiling patay? O minsan lang namatay?
Ano ang ibig sabihin dito? Na tested the heavenly gift. Momentary experience. Once dead, not continuous. Si Kristo ay minsang namatay, pero hindi tuloy-tuloy. Ngayon, may mga taong minsan ay nakatikim. Sabi ng Hebrew, minsang nakatikim. Pero bakit hindi tuloy-tuloy? Ang ginamit na cross reference ay yung si Kristo minsan ay namatay. Yung salitang minsan, ginamit hindi yan sa Hebrew 2:9. Minsan, ito, minsan naliwanagan. Pero si Kristo ang pagkagamit, siya minsan lang namatay. Pero hindi na nanatiling patay. Kaya pag ikaw ay ligtas, hindi minsan ka lang natama. Hindi minsan ka lang natutuwa sa salita ng Diyos. Hindi minsan ka lang babaguhin ang salita ng Diyos. Bakit? Si Kristo ang paglapatan, minsan namatay. Pero nabuhay na mag-uli. Ngayon, ito yung pagkahambing. Minsang naliwanagan, pero minsan lang. Alam mo ito yung ligtas? Kahit nagbabasa pa lang, naliliwanagan. Tuloy-tuloy. Ang tunay na ligtas, tuloy-tuloy. Na natututo. Amen! Hindi tayo paldak. Hindi tayo kalyo. Hindi tayo manhid. Hindi tayo bato. Dapat ang salita ng Diyos tumutuhog, nahuhuhulma ang ating buhay. Hindi minsan. Kasi diyan ang sabi, minsang naliwanagan. Ang tunay na ligtas, hindi minsan lang. Yan ay buhay. Ngayon ba, naliliwanagan ka na kayo? May iba nga sa inyo, nagdidilim na agad. Amen? Ang naliwanagan ay hindi minsan. Ang paghambing, ang cross reference sa katuwa, mag-aaral tayo ng Bible. Makikita niyo, but it is once. Siya once na namatay. Pero, after 3 days, even until now, and to eternity, minsan lang siyang namatay. Ngayon, binanggit itong minsang naliwanagan. Dapat hindi nag-i-stop doon. Are you with me? Kaya yung verse ng Hebrew, hindi yan for save. Yan ay for apostate. They know the truth, but they are not of the truth. Kaya may mga umuurong na hindi na makabalik kasi hindi naman naligtas. Are you listening? Are you listening? Okay ba? Nanghihina din? Nanghihina rin ba kayo? Kayo ba'y lumayo din sa Diyos? Kayo ba'y nakakabalik? Marami ditong nakabalik na, biyaya ng Panginoon. Meron akong kasangga. Meron pa akong kakosa. Bakit? Okay, nakaranas din yan. Pero palibasa ay anak ng Diyos, ibinabalik. Pero pag ikaw ay tipong, the more you've been enlightened, lalong nalaki ang galit mo sa Diyos. Hindi mo kahit man hindi sabihin yan, ako galit sa Diyos. Hindi, halatahin sa attitude. Hindi ka ang naibig, kahit hindi mo sabihin naibig. Di ba? Bigay, nakuha ng bulaklak, ay kapit-bahay mo yan. Tama? Bigay, nakakit ng niyog. Hindi ka mo pinakakyat. Bigay, nabili ng Goldilocks. Nakapag-Goldilocks ka sa babae, tapos sa church walang tights. O, kita mo yan, matindi ang pag-ibig mo sa iyong babae. Tapos sa Panginoon ay hindi. Are you with me? Bitawan-tawa si Jander. Sino kang binibigyan mo ng bulaklak? Bay, si Tomas ay lagi may dalang bulaklak. Dati ay kay Arlene ibinibigay. E ngayon namatay na. Di si Des naman. Kaso lang, nakakalungkot, yung bulaklak ni Tomas sa daladala, halatang galing Campo Santo. Ano? Sabi Tomas tama pa si Arlene, binigyan ko na nga ng bulaklak, ayaw pa eh. Ayaw din naman mabigo eh. Amen? We, the believers, are not once enlightened. And Christ ay once lang nakaranas ng kamatayan. Yun po ang pinagkagamitan. Are you with me? Oh. Kaya may nalago pa sa Panginoon. Ako nga, nung nag-preach ng giving eh. Kasi itong paniniwala ko eh. Pero iba talaga yung nag-aaral, nagbubulay pa, natututo ko pa. I don't believe in social gospel. I don't believe that. Kahit matulungan mo ng tulungan ng tao, pag hindi maliligtas, hindi lang maliligtas siya. Pero may natutunan akong bago. Ako'y tutulong kahit hindi maligtas. Bakit? Ginawa ko naman sa Panginoong Hesus yun. Ako'y pastor na, na-enlighten pa. Natututo pa. Ay, kumusta ka? Para hindi ka na matuto.
Ay, si Ernie Baron nga, kung buhay pa yun, nasa library. Knowledge power. Knowledge power. Bye-bye. Pag-ium-gayong pang babae. Pwede mong walang gayo. Di ka? Siya basa ng basa, ang galing na. Kaya huwag mo sabihin sa akin, tumigil ang paglago ko. Delikado yan. Delikado yan. Dapat tayo hindi once enlightened. Tayo tuloy na lumalago. Amen ba? Pag unsafe. Pag hindi unsafe. Number 2, kung isa-sense po natin yan, hindi ko na i-ay-ay yung Hebrew. Chapter 6 na yan. Pero basahin niyo po yung commentary, aklat ni MacArthur, makikita niyo yung sinulat yan. Una, yung if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Pwedeng may mga bumalik, umurong na hindi na bumalik, possible na unsaved talaga yun. Pero meron namang unfaithful lang. Amen? Unfaithful. Siyempre, saan ka nakakakita ng faithful na paurong-urong? Di ka? Pag ikay sumusunod sa Diyos na faithful, nanghihina ka, pwede ka nagre-rest, pero hindi ka babalik. Kaya nga ang Diyos hindi natutuwa If any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Bakit? Yan po ay hindi tapat. Are you with me? Kaya ba nagsisikap magtapat sa Diyos? Ang nagtatapat sa Diyos, hindi uurong. Di nga? Saan ka nakakita ang tapat na umurong? Tama ba? Saan ba? Saan ba makikita yung unfaithful na yan? Tingnan po, 10 verse 25. Ito, marami dito hindi talaga faithful. Papasko ngayon. Kaya marami, nasa bakasyonan na. Iba yung Katoliko. Masiglang magsimba pagkapapasko. Ang Baptist, pagkapapasko, nasa bakasyonan. Yun. Parang pumihit ang panahon. Are you faithful? Amen? Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Naggaya ng ugali ng iba. Same chapter. Are you faithful? Are we trying, exerting our best to become faithful? Pero halata mo yung hindi faithful, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Naggaya ng ugali ng iba. Amen. Hindi ang Diyos tuwa sa unfaithful. Kasi ang Diyos, kapag ang sino man ay umurong, hindi nalulugod ang kalwa ko. Hindi lang ito pwedeng unsaved. Kung bakit hindi nakabalik. Isa din diyan tinutukoy dyan, unfaithful. Saan? Sa pagdalo. Sa pagdalo. Amen? Sabi diyan huwag nating pabayaan. Sino may sabi niyan? Diyos, hindi ikaw. Amen? Diyos ang may sabi niyan, hindi si pastor. Pakibasa nga natin lahat. Kayo magbasa. Basa. Akin ba yan? Minsan, pag ako'y nangangaral, na totoo, nagagalit sa akin, edi magbasa ka, magalit ka sa sarili mo. Amen? Amen? So, ang umuurong ay possible kaya hindi makabalik, unsaved. At yung umurong at ayaw agad bumalik, ay huwag mo sabihin sa akin, faithful. Ang umuurong ay hindi ka nalulugdan ng Diyos. Bakit? Unfaithful yun. Amen? Amen. So, kaya ayoko nang sumambay. Lagi na akong tinatama. Lagi akong nasishare muna. Hindi ko magbasa. Amen? Ano pa ang gagawin ng pastor kung hindi salitahan ng Diyos ang kanyang ipapangaral? Ang tunay ng pastor, ipanapangaral ay Word of God. Tama ba?
Ngayon sa atin na hindi faithful, magsisi, bumaba. Kung pusong laman ka, masasaktan ka, pero hindi ka lalaban. Sagyang ang pusong laman, nasasaktan, pero pusong laman, hindi nalaban. Ngayon, kung ikaw nasasaktan, ikaw nalaban, ay delikado yan. Delikado yan. Are you with me? Tayo hagip lahat pag Diyos ang nag-umimik. Dahil walang pula ang Diyos, tayo bat-bat. Tayo, pwedeng kayo gumanti sa akin eh. Alam mo, si pastor, kung makapagsalita, siya na may pamali-mali din. Tamo, pagka kayo hindi ayos ang espiritu mo, sa halip na kayo humingi ng tawad, ikaw naghahanap ng ipupula doon sa naimik. Kapag ang espiritu mo hindi ayos, ganyan ang nangyayari. Alam mo kung bakit gumanda ang Tesalonica? Dahil sila yung nakinig na salita ng Diyos at tinanggap nila ito'y salita ng Diyos, hindi salita ng apostol. Di ba? Kaya ngayon sa Senado, sa Congress, nagkakahukayan. Kaya lumawig eh. Ay kung yung mga nag-impeach daw, binalikan, ito pala, akala mo kung sinong banal na banal, ganito din naman pala. Yun. Kaya nagulo eh. Hindi matanggap ng tama yung tama. Kaya minsan, hindi ka umayos at ikipalubog, tama yung napakinggan mo, talbog sa'yo. Are you listening? Ano pa? 32 to 38. 32 to 38. Pag sinabing unfaithful, yung hindi lagi nasimba. Amen. Ay, wag pabayaan eh. Amen! At ako iniwala, ang daming unfaithfulness doon. Eh, minsan nga, andito ka na nga, wala ka pang offering. Eh, di lalo pagka kayo wala dito. Tama ba? Minsan nandiyan ka na nga sa upuan, wala ka pang maibigay sa Panginoon, eh di lalo kung wala ka dito. Kaya maraming unfaithfulness kapag hindi ka na-attend. Tapos ikaw pa yung galit. Ikaw pa yung mimiha-miha. Pakitayin ngayon ang mga professional pagdating sa salita ng Diyos. Are you listening? Amen? Eh kayo professional at di ka lang masabihan ng salita ng Diyos. Bulok yung aral mo. Ang tunay na natututo, may mudo. Ang tunay na natututo, may mudo. Kung wala ka niyan, imbudo ang sayo. Are you listening? Amen? Dapat alalahanin ang mga nakaraang araw. Na sa mga iyon, pagkatapos na kayo maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakilaban ng mga pagbabata. Ano yung pa tayo unfaithful? Una, hindi lang sa attendance, maging sa antecedent. Anong ibig sabihin? Tayo magaling sa simula, pero sa kalagitnaan wala. At lalo sa dulo. Tingnan ha? Dapat alalahanin ang mga nakaraang araw. May mababalikan ba tayo na dating araw? O gaano tayo kainit ng araw? Amen? Kaso gaano tayo ngayon kumpara nung araw? Amen? Amen? Dapat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga iyon pagkatapos na kayo maliwanagan ay nangagtiis kayo ng malalaking paikilaban ng mga pagbabata. Hindi na ako natapos dyan. Datapot na naman. Okay. Nauna-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niya ang mga inaring gayon. Verse 34. Saan ba yan? Hanggang saan ba ang sabi ko? Sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, ganun nung una. At tinanggap ninyo ang buong galak,
agaw ng inyong mapag-aari. Oh, di baling maubusan pagka sa Panginoon. Nung una, palibhasa inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Masaya kayo pag pinag-uusapay langit. Kahit wala kang pera, kahit wala kang bagay ng lupa, basta tiyak kang palangit. Pero marami ngayon, hindi nalasa na si palangit pag walang material na bagay. Ano ba nagpapalayo sa atin? Kumahog na kumahog sa bagay ng lupa. Pero sa Diyos ay hindi. Amen. Gumaya kayo kay Albert. Napunta muna ng CR. May iba dito kailangan mag-CR muna. Amen. Amen. Kala niyo sigaw na ako din. Ang lakas pa ng sound system. Para parang hinihili. Ano gaya? Ano natututunan mo sa akin? Palibhasa inyong nalalamang mayroong kayong inyong sarili ng isang pag-aari. Kayo ba'y masayang kayo palangit? Kayo ba'y masayang kayo palangit? Oo. Alam mo palangit ka na. May pera ka pa. O masama ba yun? Ang Diyos napakabuti sa atin. Hindi naman tayo pang langit lang binibigyan ng Panginoon, maging sa pang lupa. Kaya nga, kung may pang langit ka na, may pang lupa ka pa, mas aktibo ka lalo dapat. Kaya ang Diyos hindi natutuwa doon sa naurong. Bakit? Unfaithful yun. Unfaithful yun. Ako yung natutuwa kay Brother Percival, matindi ang dinanas niya. Oh, hindi naman siya ikagugulo ng kanyang kaluluwa. Ano? Pexman. Ano? Di biro yun. Pero isang araw, isinama niya ako doon kay ano? Kaya pangalan niya? Kay Oliver, do San Juan. Pinatikim ako ng dinosaur. 5 kami, hindi namin naubos. Talagang dinosaur nga. Baka. Hindi baka. Baka talaga. Himor ko ang ano. Pero wala talagang magawa. Yabang lang talaga ang tao. Ano. Kita mo ha, kumahog ka dyan, hindi ka rin naman nasisiyahan. Hindi rin naman. Kahit yung sex, kaya mga init na init, gigil na gigil, naka! Hindi rin yan nakakasiya. Sa totoo na, ako hindi bastos hindi ko binabastos ito. Tinuturuan ko lang kayo. Sa love life, hindi rin yan ang basihan ng love. Bakit artista ng asawa? Aramina ang muka. Ay krusada ang katawan. Ano? Ang ganda na. Pero naghihiwalay pa. Bakit? Ugali ang pinagtatagalan ng pag-aasawa. Hindi pogi. Hindi ganda. Aanin ko ang ganda. Bungangera. Chismosa. Hindi nagbabasa ng Bible. Matigas sa Panginoon. Impyerno ang buhay mo. Impyerno ang bahay mo. Ang pamilya ay dinisenyo sa langit. Pero pag nagkamali ka ng love life, impyerno yan. Kaya may mga batang pauli-uli, nakita ng pulis. Utoy, asan ka? May paggalagala. Ang pangalan mo? Demonyo. Demonyeto. Demonyeto. Ha? Pangalan mo, Demonyeto. Yun ho ang sabi ng aking inay pag nagagalit. Bakit? Ano pangalan ng ina? Demonya. Bakit? Yun ho ang sabi ng aking ama pag nagagalit sa aking ina. Ay, anong pangalan ng iyong anak, ng iyong ama? Demonyo. Bakit? Yun ho ang sabi ng aking inay pag nag-aaway. Saan ka nakatira? Impyerno. Bakit to? Impyernong bahay ito. Nakakalungkot po pagka ganyan. Kala nyo ka, pogi lang. Maganda. Maganda, Kristiyano. Malagong Kristiyano. Tapos, mayaman pa. Kaya jackpot si Jane. O kala niya, pogi niya. Sabi ni Tomas, kamukha ko lang. Di yan. Giver. Giver. Brada, wag ka matitisod sa akin. Kaya kami mukhang mayaman. Isang araw, lagi na lang kami nasa labas. Nag-commit yan May commitment ako, pastor, lahat ng worker aking i-date. O di kami nasa jail na cell. At nilipon ko ang may-ari. Ako yung inaanak. Hindi nyo kilala, yung cute.
Ikaw kayong maraming ninang at ninong? Ako nga ho yun! O, di libre ang isa. O, pinakilala kong tatay. Hindi nyo pa kilala yan. Asawa ng aking inay. Ang inyong kumpare at inyong kasabay pag-aani. Si Ableng! Si Ableng! O, di dalawa kami libre. Ngayon lang naman yan, palipong-lipong lang yan eh. Di ka, patiknik-tiknik lang eh. Di ka? Di naka-minus lang ano. But point mga batid, pag nag-uusap yung dalawang yan eh, sabi ko kay Jen, kasi nagsasampay eh, nakuha ng tikin. Sabi ko, tumayo. Hindi ka na nakitikin, tumayo. Mamaya si Michael yan eh, siya na din ang pupula eh. Kaya nga ho kaming dalawa, pareho kaming dapat tumayo. Alam mo, pag ikaw ay ayos, ikaw na mismo ang magbibida ng iyong kahinaan, ng iyong pula. Alam mo, ito ang technique para hindi ka sensitibong papayang balat papaya. Ikaw na magbida ng iyong kapulaan. Tanyo, ipinagmamalaki ko ang aking ilong. Ang mahalagay, nahinga. Alam mo ba, pride din yung maramdamin. Pride din yan. Tama? Lalo pag ang tagal mo hindi nasimba, kukumustahin ka. Alam mo, hindi na nga simba, kukumustahin pa. Kaya minsan, dapat humabi ka rin ng magandang salita. Revive ka pala. Yung gayon na siguro magandang usapan. Allergy yung mga hindi nasimba na salitang kumusta. I-ismir. Ang nakaranas siya, ito namang tao, hindi na nga nasimba, kumusta pa, di alam mo na. Tama ba? Mga kapatid, sana maging faithful tayo. Ayaw ng Diyos ang unfaithful. Sa pagdalo, at doon lang sa simula. Tuloy tayo. Tuloy tayo. Minsan, hindi ka na nga nakapag-akin ng kalaway, sarili mo man lang, dalhin mo. Malaki ka ng tulong kung ikaw mismo yung nandin Are you with me? Hindi ko na babasahin lahat ng talata. Bilis ang oras. Number 3, not only unfaithful. Ito pa malupit. Kapatid, kapag tayo umurong na hindi ka nalulugdan ng Diyos, not only unsaved, baka, possible, yung hindi na makabalik, unsaved talaga yon. Pero pag kinakabalik, save ka. Kaya palakpakan mong Panginoon. Amen? Mga kapatid, walang kasing buting karanasan na alaman mo ikiligtas. Mamamatay at mamamatay tayo. Mahirap man o mayaman, mamamatay tayo. Pinakamasarap tayo palangit. Yan ang ating ibinubos. What we are boasting is because we are certain, assured that we are bound to heaven when we die. Ngayon, not only unsaved, unfaithful, ito pong malupit. Kaya ang Diyos ay galit, ungrateful. Kung babasahin niyo po ang Hebrew chapter 10 verse 1 hanggang 14, dahil hindi nakakasakdal ang kautusan, yung ginagawang sandok ng toro at tupa, ako nasa balumbon ng iyong aklat upang gawin ang iyong kalooban. Si Kristo talaga'y nakalaan para mamatay sa ating tayo. Asa magitan niya, natanggap natin ang minsan at magpakailanmang katubusan, kapatawaran. Imagine mga kapatid, si Kristo iniwan ang langit para lang mag-provide ng walang hanggang buhay, walang hanggang kapatawaran, walang hanggang kaligtasan, tapos iyong iiwanan. Ungrateful! Mga kapatid, hindi basta ang ginawa ni Kristo sa atin. Kung ako lang may panahon, babasahin ko yan. Pero yun ang content. Naparito ako para sundin ang iyong kalooban. Asya nagpasunurin hanggang kamatayan upang sa magitan niya ay kamtan natin ang minsan at magpakailanmang katubusan, kapatawaran at ang ating kasalanan ay hindi na niya aalalahanin pa. Verse 17. Tapos, pawala-wala ka lang. Amen? Tapos, iiwanan mo siya. In fact, mga kapatid, the very principle that God created us, hindi na tayo makakabayad sa Kanya. Amen? Yung naging tao ka, at hindi ka pinabayaan ng Diyos, binigyan ka ng tubig, ng damit, ng bahay, everything ay provided. Hindi na tayo makakabayad dyan. Iniligtas ka pa, tapos iiwanan mo siya. How ungrateful we are.
Kaya namin yung salita, at sino mang umurong, ay hindi ko kinalulugdan. Bakit? Walang utang na loob. No credit inside. Amen? Pag daw galit, bantaan mo. Grasshopper day. I will giant you. No credit inside. Amen? Sa totoo na mga kapatid, ang ating paglilingkod, pagpapasalamat na lang eh. Hindi naman natin kayang bayaran ng Diyos. Amen? Kaya hindi tayo magmamalaki niya pa tayo naglilingkod. Amen? Hindi ako pwede magmalaki niya pa tayo nagpapasar. Bakit? Ay ano bang ibabahid ko sa Diyos sa kanyang kabutihan? Lalo nang ako'y pinatawad sa aking mga kasalanan at tiyak na palangit. Kahit pa si Brother Rane ay matusta sa pagkukuryente dito dahil sa paglilingkod kay Kristo, hindi ka makakabayad. Amen? Oo. Sino mang aktibo dito ay hindi ka makakabayad kay Kristo. Ay di lalo naman yung hindi. Basta nais ko yung paunahan. Ba't ang Diyos hindi natutuwa na tayo'y bumabalik, umuurong? Kasi possible na unsafe. Isang malaman dyan, unfaithful. Siyempre, sino mong faithful na iniwanan ka? At ang malapit dyan, ungrateful. Amen. Ang Pilipino, isa sa kultura yung utang na loob. Kaya kahit yung kurap na kanyang kandidato, dahil marami na tulong sa kanya, ay bubuto pa rin eh. Bakit? Ay, laki ng utang na loob ko diyan. Tama? Ang galing nating tumanaw ng utang na loob pag sa tao. Pero sa totoo na, kung may dapat tinatanawan ng utang na loob, ay ang Diyos. Pero ba't ka naalis? Amen. Ba't mo siya iniiwan? Tama? Papatuloy ba tayo? Papatuloy ba tayo? Then number 4, not only ungrateful. Aba? Ay siya, sige. 4 na Panginoon ng kalooban. Kasi nauna ko yung 4. Kalimutan ko yung 3. Dito na lang tayo. Inihingi niya rin ang pagkakataon. Yung pang-3 ay understands little. Understands little. Yung pang-3, hindi ko na nakita. Kasi pag natingin ako sa inyong mukha, parang gusto ko na magmadali. Parang hindi ko alam kung nakikinig pa kayo. Then last ay, mind you, kung kayo urong, hindi nalulugod ng Diyos. Bakit? Unsuccessful. Walang Kristiyanong paurong-urong na matagumpay. I know the very essence of success is not because you have plenty of money. You have your good house. You have your many vehicles, good cars. You have many wives. Hindi po yan. Ang tunay na success, nagagamit ka ng Diyos. Bakit? Nagagawa mo ang kanyang kalooban. Alam mo, ibig sabihin ng kasalanan? Your failure to obey the Lord. Yan tunay na success. Alaman mo yung dapat, nagagawa mo. Pag hindi, gumaling ka na sa mundo. Kung ikay pasaway kay Kristo, wala kang tunay na tagumpay. Bakit? Ang daming nakakakargang regrets. Kargado ka ng mga kalungkutan. Bakit? Kung may Holy Spirit, hindi ka magiging payapa na ikaw'y pasaway. Kaya ang tunay na masaya at tagumpay, yung bagaman nagkakamali, nagsisisi ka at nanunumbalik ka, na ibabalik mo ang iyong sarili sa dati. Kung masunurin ka dati, nagiging masunurin ka pa rin hanggang ngayon. Ngayon, kung noon ka lang masunod, ngayon hindi na, delikado. Hindi ka matagumpay. Kala mo ga, ang tagumpay nakabase sa material? Para si Pablo, iniwan ang lahat. Di ka? Ay si Kristo nga iniwan yung marangyang langit, kaya nagpakababa. At nung siya magpakababa, hindi siya nakatira sa mansyon. Siya'y sa pasabsaban ni pinanganak. At sa bahay ni Maria, kaninong pamilya ang kanyang kinuhang pamilya? Yung nung maghandog ay kalapati yung binigay. Bakit? Kapag hindi mo kaya maghandog ng toro, ng tupa, ng anumang klaseng mahal, ang ihahandog ng pulubing Israelites ay kalapati.
Ibig sabihin, si Kristo ay pinanganak sa mahirap na pamilya. Si Kristo ba'y talunan? Amen? Kaya kayo mga workers, iniwan yung lahat, hindi kayo talunan. Bayani nga kayo. Bayani nga kayo. Pero hindi naman ibig sabihin mag-worker ang lahat. Hindi ka man worker, pero nagagawa mo. Kasi ang gusto ko sana sa mga ladies natin, kasi minsan bumaba ako sa van, nagbaba ng mga ladies natin, galing kami. Nagamit ng aming mga Bible students, puro mga babae. Walang magpapastor eh. Puro mga babae. Puro mga saya, ganyan. Pero pangarap ko sana, mapangasawa naman ito, mga pastor. Naisip ko si Jane. Paano yan si Jane? Hindi mapangasawa pastor. Pero, parang worker din. Di ba napakinggan nyo ng patotoo siya? Kaya daw siya lalong nag-iigi sa giving. Ito nga, iniwanan ng lahat, nagbibigay pa. Tapos ako, hindi na ako makakahayo. Hindi na ako makakagawa ng kanilang ginagawa. Ay, dito man lang ako gamitin ng Diyos. Amen? Nakakatuwa naman yung mga ganong pananaw. Kaya, mga ladies workers, kung hindi man pastoran yung mga pangasawa, kasi Tomas man lang. Ano? Pipiliin nyo. Akala mo, nagpakabuno kayo sa pag-aaral, tapos sa inyo pupuntahan din pali, aalisin ka sa gawain. Ba't ka pa nag-aral? Tama ba? Ba't ka pa nagsunog ng iyong kilay? Kaya nga gaya, pati buhok mo, nasunog na din. Ano? Tapos aalisin ka lang pala sa gawain. Yan ang usapan namin ni Brother Mike. Huwag mong aalisin sa gawain yan. Yun nga eh. Ito ha, kalabisan man. Paaralin pa nga niya sa Bob Jones. Para ang ating music lalong umigay. Kasama si Kuling. Kuling. Tininining. Papasok siya ng basic ng 1 year sa Good Shepherd Baptist Church, pero siya magtutuloy sa Bob Jones sa music. Bakit? Pag tayo nagkaroon ng second floor, meron tayong orchestra. Amen. Meron tayong turutot at bao. Amen. At ako'y natutuwa bilang pastor. Yan ang vision natin. At alam niyo ba, mga kapatid, payagan lang tayo. Hindi ko na ito sasabihin ng pangalan. Alam niyo ba, payagan lang tayo, ibigay sa atin lupa. May pera na tayong pambili. May membrong nagpagamit. Pastor, bilhin niyo yan at sa akin niyo nabayaran. At kung kailan niyo mabayaran, malam mag-rapture na agad. Yun ang sinasabi ko. Kinausap ko si Ka Ernel. Alam, sabi niya, Pastor, kung hindi kayo ang kausap ko, hindi ko ibibigay yan. At hindi ako oo. Pero hindi naman umuo. Hindi ako ang ibig sabihin niya, kung hindi kayo ang kausap ko, hiwalay na tayo dahil hindi ko ibibigay. May vision ako dyan sa mga anak ko. Pero hindi ko ako na hindi. Pag-uusapan muna namin pamilya. Pero bakit sumalita na? Ay may dumais na sa akin Pastor. Inyong tratuhin na. At sa akin yung nabayaran. Pag-backslide naman yung pagkagayo. Alam niya po, sa tama sinabi ni Michael, ako'y matanda na. Ang hanap ko lang ang gawain ng Diyos, lalong pagpalain ng Panginoon. Ano pa nga kaya hindi? Ako nga, pagkakataon ko na pumunta ng Vietnam, bet ako'y umayaw. Hindi ko nga ko gusto ko'y hadat garni. Hindi na ako ayaw doon. Yung for the very first time, makakatawid ka ba ng bansa? Bakit? Hindi ko na kaya. Ang likod ko hindi katulad ng dati. At tapos tinanong ko yung mga punta doon, hindi advisable sa mga disabled. Pangmukhang disabled lang. Pero talagang disabled, hindi pwede. So, discourage na ako. Pero maganda naman, yung ay pamangkin, nangako. Pag-iipudan kita, Teo, dito sa Hong Kong. Ayun, edi. Balita ko marami doong kangkong. Di ba nakakatuwa? Kayo ba'y nabe-bless? Kaya wag na tayong sumama doon sa paproblema pa sa pastor. Kayo sumama na doon sa nangangarap ng maganda sa gawain. Ay mga kapatid, ang pastor ang babang ng kasiyahan. Yung makita kong kayo nasali sa gawain ng Diyos, masaya na. Alam nyo, huwag nyo akong pa-birthday lang pag August 26, para nyo na ako pa-birthday pag kayo may planong maganda sa gawain ng Panginoon. Bakit? Ang isip ng pastor nyo, puro gawain na. Alam yan ang asawa ko, nagsisilos na nga yan sa office. Ikaw naman magkasama nga tayo dito, magkahiwalay naman, lagi ka na sa office, tiyang ka na nga magpakasal. Bakit? Basta tunay na pastor, ang isip niya gawain. Ang isip niya gawain at ang Panginoon.
Kaya ang magpapasaya sa pastor, yung makakita akong sumasama sa pangarap ko. Hindi yung pag ako'y nag-preach, nagagalit pa. Di ka na nga nakabigay, makarga ka pa. Kaya kalaan mo yan, hindi ka na nga nakatulong, nagpabigat ka pa. Are you listening? Are you listening? Hindi ko na sasabihin kung sino yung nagsabing yun. Sasabihin ko na lang sa inyo, pag nakaigi na. Pagka hindi, sabi nga niya sa akin, basta paano kung hindi nga? Adi, tayo sa ulap na lang magtipon-tipon. Napag-meetingan namin mga leaders yan, na ang balak natin ay islab yung likod. Yung likod. Ay, di, kung ano masimula. Basta, kayo ba'y kasama? Amen. Walang uurong? Amen. Amen? Kung tayo man ay natatamaan, sadya, ba't ang pastor ba hindi natatamaan? Lahat. Pag hindi ka na tinamaan, hindi ka na tao. Tuor ka na. Are you with me? Tuloy lang. Salamat doon sa lumapit sa akin, pastor. Tanong mo niya at bibilhin natin. Praise the Lord. Who? Lord, maawa ka na. Panginoon. Akala, pinoproblema eh. Lote, ngayon, may pangbili. Pagparin nyo ha, pagparin nyo. Meron na eh, meron nagmagandang loob. Ang atin na lang kailangan ay pumayag. Pumayag. Tayo bang lahat magtutulong-tulong? Tayo bang lahat magpapatuloy? Nakakatuwa, ang ating anniversary. Yung wala pang commitment, mag-commit kayo. Amen? Mag-commit kayo. Meron tayong 3 baboy. Ang isa, lechon. Pero at least, may bigas. Kompleto natin bigas. Pero ang ating financial, nasa 40 plus pa ang ating pupunin. Bagay, kay Rolly, kaya na yun ng 60 eh. Sanaw pa yan, sanaw. Pwede bibili pa tayo ng isang baboy. Amen? Di ka, Brother Rolly? Yan eh. Pag umurong ka, di ka kalulog na ng Panginoon. Baka iki-unsave. Hindi, friend kami niya. Yan ay lagi nag-PPM sa akin. Ako na may nag-PPM din sa kanya. At yung kanyang asawa, Ineng, ikaw ay hindi ko nilulubayan sa panalangin. Kung hindi man masama, at least kahit sa pastor prayer, di ka't nababanggit ko pa rin. Lalo sa private. Lahat nga kayo mga membro. Kala nyo nalumpo na ako sa kapapanalangin sa inyo. Kaya masama din ang loob ko na matitisod ka pa. Ginamit na nga ang pastor mo para maligtas ka. Amen? Sa gawain. Baka dito ka pa magkaasawa. Baka dito ka pa magkapamilya. Kaya huwag kang matitisod. Mahiya ka naman sa kalis mo. Amen? Amen? Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po. Sana po, bagaman ako inabot pa rin ng oras, natataranta na nga pagbibilis-bilis. Hindi ko alam kung bakit nagganito ang aming sistema ngayon. Pero salamat na ibahagi ang iyong salita. Nakarating sa amin, sana po, hindi lang ito nakarating sa batong puso, kundi sa pusong laman. Na pwedeng may mga pagkakataong nanghihina na paurong, pero palibasa ay anak mo, babalik. Bagaman kami unfaithful, yaman kami buhay pa, pwede pa kami uli maging faithful. Kami nasaktan, sa minsan kami ungrateful, salamat. Kung kami nasaktan, pwede mo kaming baguhin. Kami ay magbabalik ng tanaw na utang loob sa